Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay ang kwento ng isang mayamang babae na inutusan ng kanyang driver na magpanggap na nobyo nito. Ano nga ba ang dahilan? Meron bang masamang pinaplano ang babae sa kanyang driver? Tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang kwento. Hindi ako nakikialam sa usaping puso ng aking unika iya. Ngunit, mabuti at hanggang maaga ay malaman mo agad. Wika ni Doña Agnes kay Don Manolo. Anong dapat kong malaman, Doña Agnes? Tugon ng mayamang lalaki. Si Don Manolo Laguardia, ang masugid na manliligaw ng anak ni Doña na si Francesca. Ngunit kahit ubod ng yaman ng lalaki, ay ayaw na ayaw ni Doña Agnes na ito ang mapangasawa ng nag-iisang anak dahil bukod sa lulong sa sugal at alak ay ubo din ito ng babaero, kaya maraming magulang sa kanilang lugar, mapamayaman o mahirap ay umiiwas dito. Ayaw nilang magdusa sa piling ng mabisyong lalaking kagaya ni Don Manolo ang kanilang mga anak na babae. Ang aking anak na si Francesca ay malapit ng ikasal, sagot ng Donya. Napamulagat ang lalaki sa sinabi ni Doña Agnes. Ikakasal? Kanino naman? Tanong nito. Ikakasal na ang aking anak kay Timoteo na aming driver. Nalaman kong may relasyon sila at nagdadalang tao na si Francesca. Wala na akong magagawa kung hindi ang ipakasal sila sa katapusan ng buwan na ito. Kaya ikinalulungkot ko, Don Manolo. Hindi mo na maaaring ligawan ang anak ko. Bunyag ng Donya. Dahil sa nalaman ay bagsak ang balikat na umalis si Don Manolo sa mansyon ng matandang babae. Sa isang hamak na driver lang mapupunta si Francesca? Hindi ko kailanman matatanggap na natalo ako ng isang patay gutom na driver lang. Hindi maaari. Gagawa ako ng paraan para hindi matuloy ang kanilang kasal. Galit na sabi ng lalaki sa isip. Nang makaalis ang babaerong Don, ay ipinatawag ni Doña Agnes ang driver na si Timoteo para ipaalala rito ang kanyang lihim na binabalak. Hindi naman lingid sa iyo, Timoteo, na ang kasal ninyong dalawa ng iyong senyorita ay isang palabas lamang. Ikaw ang napili ko sa plano kong ito dahil malaki ang tiwala ko sa iyo. Malakas ang kutob ko na si Don Manolo ay hindi naniniwala sa bastang salita lang na walang katiyakan, kaya dapat na matuloy na ang iyong huwad na pag-iisang dibdib. Nagawan ko na ng paraan ng lahat. Maayos na ang plano ko para hindi naguluhin pa ng lalaking yun ang aking anak. Sa ngayon ay pagpatuloy mo lang ang pagkukunwari na kayo'y magkasintahan. Ngunit kailanman ay huwag mo siyang kakausapin kung walang ibang taong nakakakita sa inyo. Batid mo ang mangyayari sa iyo sa sandaling suwayin mo ang utos ko, di ba? Hayag ng mayamang babae. Naiintindihan ko, senyora. Pakakatandaan ko po ang inyong utos, sagot ng lalaki na magalang na tumango sa amo. At isa pa, pagkatapos ng kunwaring kasal, ay tapos na ang pagiging magdobyo ninyo. Tapos na ang ating kasunduan. Huwag kang mag-alala. Bilang kabayaran sa iyong ginawa, ay permanente na ang iyong pagiging driver sa aming pamilya. Dahil ayaw mo namang magpabayad, sisiguruhin kong may matatanggap kang pakonsuelo mula sa akin. Dapat na rin matapos sa lalong madaling panahon ang pagpapanggap ninyong dalawa. Dahil ang sabi sa akin ng aking anak ay may napupusuan na rin siyang ibang lalaki. Hayag pa ni Doña Agnes. Ikinatuwa ni Timoteo ang kasunduan nilang iyon ng matandang babae, sapagkat simula pa lang ay lihim na niyang iniibig ang anak nitong si Francesca. Kahit pa napaka-imposibleng magustuhan din siya ng kanyang senyorita, ay masaya na rin siya sa pagkakataong iyon na ibinigay sa kanya. Alam niyang dukha lang siya at malabo ang pag-ibig niya rito. Kaya kahit kunwa-kunwarian lang ay para na siyang nasa langit sa sobrang kaligayahan. Nang minsan dumalo sila sa isang marangyang okasyon, ay tampulan sila ng tsismis ng mga bisita doon, lalo na ng mga mayayamang kaibigan ng pamilya ni Francesca.
Hindi nila alam na naroon din pala si Don Manolo na kinakantsawa ng mga amigo nito. Hoy Manolo, ayun si Francesca kasama yung nobyo niyang driver, natatawang sabi ng isa niyang kaibigan. Siya pala yung patay gutom na kinahuhumalingan ng anak ni Doña Agnes. Di ko akalain na mahina palang utak ng babaeng yan. Sabad ng isa pang kasama. Oo, siya nga, ang burot na driver na kasintahan ni Francesca. Hindi na nahiya ang lalaking yan sa kanyang pagkatao na nagawang pumatol sa kanyang senyora. Mapanlibak na tugon ni Don Manolo sa mga kausap. Nang marinig ng dalawa ang patutsada ng lalaki, ay niyaya ni Francesca si Timoteo na umuwi upang makaiwas sa iskandalo. Ngunit nakatunog si Don Manolo na sinundan pa sila at patuloy na nagparinig. Tila yata ibig kang masarili ng driver mo, Francesca. Mapang-asar nito ang tanong. Hindi na umimik ang babae. Hinila nito sa braso si Timoteo at pilit na pinasakay sa kanyang kotse. Huwag mo na siyang pansinin, Timoteo. Umalis na tayo sa lugar na ito. Utos ng babae. Opo, senyorita. Tugon ng driver. Halos atakihin naman sa puso si Don Manolo sa kakatawa habang paalis ang dalawa. Opo, senyorita. Hindi ba siya nanliliit sa sarili niya na tinatawag niya na senyorita ang nobya niya? Ngis-ngis pa nito. Sa katapusan ng buwan ng ating kasal, di ba, Timoteo? Tanong ni Francesca sa lalaki. Opo, senyorita. Tugon ni Timoteo. Mabuti na nga yun para matigil ng pangungulit sa akin ng manulong yun. Wika pa ng babae. Opo, senyorita. Sagot ulit ng driver. Napakunot ang noo ni Francesca. Bakit ba panay opo, senyorita ang sagot mo? Magsalita ka naman ng iba. Wika ni Francesca. Bawal po, senyorita. Mahigpit po akong pinagbilinan ng senyora na huwag makikipag-usap sa inyo, kaya pasensya na po. Sagot ni Timoteo na patuloy lang sa pagmamaneho. Umismid ang babae sa sinabi niya. Si mama pala ang dahilan kung bakit puro opo, senyorita na lang ang sinasabi mo sa akin. Sa bagay, siya rin naman ang may pakana ng kunwa-kunwarian nating kasal. Pero dapat, hindi yung puro opo, senyorita na lang ang isasagot mo kapag magkasama tayo. Ang gusto ko ay kinakausap mo ko na parang tunay tayong magnobyo. Paano natin mapapangatawanan ang pagpapanggap na ito kung limitado ang sasabihin mo? Sambit niya sa kausap. Umiling ulit ang lalaki. Pasensya na, senyorita. Tangi nitong tugon. Ngunit may kung anong kakaibang nararamdaman si Timoteo sa mga sandaling iyon. Gusto ng kanyang senyorita na mag-usap sila. Hindi niya naiwasang kiligin na hindi nagpapahalata. Mabilis na umusad ang mga araw at ang nakatakdang kasal ay nakahanda na. Napansin ni Francesca na malungkot ang driver nilang si Timoteo. Oh, ngayon na ang kasal natin. Bakit parang namatayan ka? Nakasimangot nitong tanong. Pasensya na po, senyorita. Hindi ko lang maiwasang malungkot dahil pagkatapos ng kasal na ito ay katapusan na rin ng aking kaligayahan. Sagot ng lalaki. Napatulala si Francesca na hindi maunawaan ang sinabi ng driver. Nagsimula na ang kasalan. Kasado na rin ang plano ni Doña Agnes na pagkatapos ng kasal ay aalis na silang mag-ina papunta sa ibang bansa para magpakalayo-layo upang tuluyang makaiwas kay Don Manolo. Peke lang naman ang kasal na iyon ng kanyang anak sa kanilang driver. Ang pari na magkakasal ay peke rin. Kaya akala ng Donya ay maayos na ang lahat. Ngunit lingid sa kanila ay naroon pala si Don Manolo na handang pigilan ang kasal. Hindi ako maaaring magpatalo sa isang hamak na driver lang. Ito ang nararapat sa inyo. Sambit ng lalaki na may dalang baril at sinimulang magpaputok sa loob ng simbahan. Kung hindi ka lang din mapapasa akin, Francesca, ay mas nanaisin ko pang mawala ka at hindi mapakinabangan ng patay gutom na yan. Sigaw niya. Napatayo si Doña Agnes sa kinauupuan sa ginawang panggugulo ni Don Manolo.
Pinigilan nito ang pagwawala ng lalaki, ngunit mabilis ito at tinutukan ng baril ang matandang babae. Diyos ko, Mama! Iyaw ni Francesca na patakbong pinuntahan ang kanyang nanay. Bago pa man makalabit ni Don Manolo ang gantilyo, ay mabilis itong sinunggaba ni Timoteo at inupakan. Wala kang kasing sama, Don Manolo. Pati mga inosenteng buhay ay idadamay mo pa sa kahibangan mo. Hindi ako papayag na may gawin kang masama kay senyorita at senyora. Etong sayo. Wika ng lalaki na pinagugulpi ang hibang na Don. Mabilis na dumating ang mga pulis at nadakip agad si Don Manolo. Ang kanyang kapangahasan ay nauwi lang sa kalaboso. Walang nagawa ang yaman niya dahil sa dami ng taong nakakita sa ginawa niyang panggugulo sa simbahan ay mas lalo pa siyang nadiin. Dahil sa nangyari ay nawala ang lahat ng kanyang kayabangan at siguradong maghihimas siya ng malamig na rehas sa piitan. Laking pasasalamat ni Doña Agnes at Francesca sa driver nilang si Timoteo sa ginawa nitong pagliligtas sa kanilang buhay. Utang namin sa iyo ng aking anak ang aming buhay, Timoteo. Ano man ang naisin mo ay nakahanda akong ibigay. Sabihin mo lang, wika ni Doña Agnes. Tumango lang ang lalaki at napangiti. Wala po akong hihilingin na kahit ano, senyora. Ginawa ko lang po ang tama, mapagkumbabang sagot ni Timoteo. Kung wala siyang hihilingin, Mama, ako ang mayroong hihilingin sa inyo, sabad ni Francesca sa ina. At ano naman ang hihilingin mo, iha? Sambit ni Doña Agnes. Napabuntong hininga muna ang babae bago nagsalita. Maaari po bang ituloy namin ang kasal, Mama? Tanong ni Francesca. Ikinagulat ni Doña Agnes at ni Timoteo ang inihayag niya. Kung pwede po ay pagbigyan niyo ang hiling kong pakasalan si Timoteo, Mama. Ang gusto ko ay totoong kasal at hindi peke, bunyag ng anak. Napamulagat si Doña Agnes na hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang anak. Pero iha, di ba ang sabi mo ay mayroon ka ng lalaking pinakaiibig? Ano itong sinasabi mo na gusto mong pakasalan itong si Timoteo? Naguguluhang tanong ng Donya. Ang lalaking sinasabi ko sa iyo, Mama, ay ang lalaking matagal ko na talagang iniibig. Subalit sa kabila ng aming magkaibang antas sa buhay, ay nagkaroon ako ng pangamba na ipagtapat sa inyo dahil siguradong tututulan ninyo. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit agad akong pumayag nang sabihin ninyong magpanggap kaming magkasintahan? Dahil lihim ko siyang iniibig, Mama. Mahal ko si Timoteo, hayag ni Francesca. Napanganga si Timoteo sa pagtatapat ng kanyang senyorita. Totoo po bang sinasabi niyo, senyorita? Mahal mo ko? Gulat na tanong ng lalaki. Oo, Timoteo, mahal kita. Kaya nga nang malaman kong ikakasal tayo, ay pinangarap ko na sana'y totoo. Dahil matagal ko nang hinangad na ikaw ang aking maging kabiyak. Nilapitan ni Timoteo ang babae at hinawakan ito sa mga kamay. May aaminin din ako sa iyo, senyorita. Matagal na rin kitang minamahal. Alangan lang ako dahil malayo ang agwat ng ating pamumuhay. Ikaw ay langit at ako ay lupa. Kaya nang utusan ako ng iyong mama na magpanggap na iyong kasintahan, ay laking tuwa ko dahil pagkakataon ko na yun para mapalapit sa iyo. Kaya nga sobra rin akong nalungkot nang sumapit ang ating kasal dahil tiyak kong pagkatapos ng pagpapanggap ay mawawala ka na sa piling ko. Bunyag ni Timoteo. Napaluha si Francesca sa katotohanang inamin ng lalaking pinakaiibig niya. Hindi na rin napigilan ni Doña Agnes na mapaiyak sa pagtatapat ng dalawa sa isa't isa. Kaya nakapagdesisyon na siya na wag nang hadlangan ang nararamdaman ng mga ito. Napatunayan din naman niya na mabuting tao ang lalaking ginusto ng kanyang anak, kaya wala na siyang karapatang tumutol pa dito. Bueno, itutuloy niyo ang naudlot na kasal, pero ipangako niyo sa akin na bibigyan niyo ako agad ng apo. Naintindihan niyo? Nakangiting sabi ni Doña Agnes. Ikinasal ang senyorita at ang driver at di nagtagal ay nagkaroon sila ng 3 anak.
Ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay, basta nakakapaghintay lang sa tamang panahon.